Magandang araw, Banateros. Nandito na naman, eto na naman, buhay na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong Kupalan session na naman tayo. Pagpapakalat ng mga peking balita. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, mag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga mang-uumit, mga mandarambong, mandurukot, mga impakto, maligno, mga masasamang espiritu, mga halangang kaluluwa, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Esta sa Pilipinas. Kamusta naman ang inyong Miyerkules, mga bossing? Tayo nandito pa rin po tayo sa Davao City. Tayo ay malapit na rin bumalik sa ating studio. Malapit na po tayong bumalik sa Maynila dahil alam nyo na, meron na namang Vox Populi sa Sabado. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-follow, mag-subscribe, mag-like, mag-share, mga bossing, sa lahat ng mga Facebook pages ng Banateros, sa lahat ng mga YouTube channels ng Banateros, syempre, lalo-lalo na si Boss Dada, sa Facebook page ni Boss Dada, ang dalawang Facebook pages natin at ang ating dalawang YouTube channels. Manood po kayo dyan sa Boss Dada 2.0, nandiyan po yung mga malulupit nating mga videos. At syempre dito sa Boss Dada TV, dahil nandito ang live na bakbakan, mga bossing, ang mahabang kwentuhan natin sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik sa ating mga videos. Panatilihin po kayong nakasubscribe, nakalike, at syempre i-share din po ninyo. Matinding mga bossing ang propaganda ng mga kalaban, lalong-lalo na ng mainstream media laban sa ating ipinaglalaban. Kaya kailangan lumaban tayo. Di ba? Laban-laban lang. Naku po, talaga naman sakit na sila, mga bossing, sa mga Banateros at lalong-lalo na sa mga DDS. Gigil na gigil sila sa atin. Kita nyo naman, yung page ni Sir Jack Argota, talagang tinrabaho na nila. Kaya nga ako gumawa ng isa pang page. Mabuti na lang si Sir Jack Argota, meron siyang isa pang page. Kasi kung wala siyang isa pang page, mahirap magsimula. Kaya gumawa tayo ng isa pang page, yung Boss Dada na isa pang Facebook natin, tsaka yung Boss Dada na isa pang YouTube natin. Para if ever, ganyan ang gawin nila sa atin. Kasi kontrolado nila ang meta Nawala na nga yung mga fact-checkers, nawala na yan. Pero pinalitan naman ng panibago. Yung taga-akbayan nga daw yun. Natapos na kasi yung kontrata niyan, supposedly February Akala natin free for all na ang Facebook. Kasi sa Amerika, free for all ang Facebook Sa Amerika walang fact-check. Talagang tinanggal nila yung fact-checking at saka yung mga third party na mga nag-check dyan sa Facebook nila doon. Kasi freedom of expression. Kailangan malaya kang makapagpahayag ng iyong saloobin. Nandiyan nga ang social media, socials nga yan so syempre, ikaw ba pag nagkukwento ka sa kaibigan mo, pag ikaw ba nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, may filter ka ba? Di ba wala? Tapos yung kaibigan mo na nakikinig sa'yo, hindi ba siya nang bahala kung maniniwala siya sa sinasabi mo o hindi? Di ba? Ganun naman tayo. Halimbawa, tayong dalawa, nag-uusap tayo ngayon. Nasa sa iyo na yun na nakikinig kung totoo o sa tingin mo totoo yung sinasabi ko o hindi. Kung hindi totoo yung sinasabi mo at at gusto mong i-debunk ako or gusto mong sabihan ako na mali, ito ang totoo hindi ba, malaya ka rin na nakakapagsabi niyan sa akin. Tapos malaya din ako na nakakasagot sa'yo. May kalayaan ang bawat Pilipino na makapagsalita at makapagtalastasan. At ito pong social media, mga bossing, parang ganun din yan. Parang makabagong lang yan, teknolohiya ng pakikipagtalastasan. Hindi ba? Halimbawa ako, noong panahon ng Hapon. Hindi ba, para makapag-usap tayo sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng sulat sa pamamagitan ng panahon ng mga 90s, ganyan, mga 80s. Hindi ba, paano kayo nakikipag-communicate sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo na mga nasa malalayong lugar? Isa, telegrama, pangalawa, sulat, pangatlo, yung cassette tape, di ba? Di ba, nagpe-play kayo ng mga ano-ano dyan sa cassette na yan? Ngayon, dahil nga sa teknolohiya, dahil advanced na yung technology, bakit noon ba nagpapadala ka ng cassette tape? May filter ba yan? Meron bang fact-checking yan?
O yung nagpapadala ka ba ng sulat nung bang nagsusulat sa dyaryo? O naglalalathala sa dyaryo at naglalathala sa radyo at telebisyon ng mga punyetang mga mainstream media na yan eh. Meron bang fact checking yan? O di ba sinasabi nila merong internal, hindi ba may internal na mga na fact checking daw sila, internal yun, sila din yun. O depende sa propaganda, hindi ba kaya nga nagkaroon ng people power at bumagsak ang rehimeng Marcos Sr. dahil sa propaganda ng mga dyaryo at mga balita, o di ba? O so anong kalaban nun dati? Wala. O ang kalaban nun dati, tayong dalawa nag-uusap, halimbawa, tapos yun lang. Walang nakakarinig ng usapan natin kung hindi tayong dalawa. O ngayon, dahil sa makabagong teknolohiya mga bossing, at yung yung freedom of expression mga bossing, kaya nga gumawa ng batas. Hindi para i-regulate yan, pero para kasuhan yung mga dapat kasuhan kung damaging na yung mga balitang inyong ipinalalabas. Nandiyan na yung mga libel cases, etc., di ba? Pero hindi pinipigilan yan. Hindi pinipigilan yan ng malayang pagsasalita. Hindi yan pinipigilan ng malayang pakikipagtalastasan. So itong social media mga bossing, blessing ito sa atin. Blessing ito sa bawat Pilipino, bawat tao sa mundo. Bakit? Kasi nga, pwede na tayong makapagtalastasan, hindi lang two-way. Maraming makabasa, maraming makapanood nung ating pakikipagtalastasan sa bawat isa. So halimbawa, nag-status ako ngayon, masama ang loob ko, hindi ba, meron akong 10 kaibigan na nakakakita nung nararamdaman ko sa social media, pwede silang makidalamhati sa akin. Hindi ba? Hindi katulad noon na pupunta pa ako sa bahay ng kapitbahay ko, kakatok ako sa kanya, may dala akong gin, tapos sasabihin ko masama ang loob ko, tara, inom tayo. Hindi na ganun ngayon. Kumbaga, parang ganun pa rin, nakikipag-usap ka rin, sinasabi mo rin yung nararamdaman mo, yun laman ng isip at puso mo, pero this time, marami nang nakakakita at nandoon na sa nakakakita, nakakarinig, nakakabasa, sila na ang bahala ang magsasabi whether maniniwala sa'yo o hindi. Diba? Ganun yun. So bakit ngayon itong Malacanang galit na galit at magsasampa daw ng mga kaso doon sa mga magpapakalat ng peking balita. Diyos ko naman, napakadali naman kasing patunayan ng mga peking balita hindi ba? Ano ba yung mga peking balita ngayon mga bossing? Ano daw yung sinasabi nilang pagkalat ng mga peking balita? Bigyan natin. Unang example mga bossing ng pagkalat daw ng peking balita. Peking balita daw na magkakaroon ng shortage sa enerhiya sa Pilipinas. Ngayon, may mga tao siguro na mga nag-post yan sa social media nila. Siguro malawak ang kanilang pangunawa patungkol sa pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Alam naman ng bawat Pilipino na wala tayong sariling pinagkukuhanan ng enerhiya bukod sa mga pribadong mga power plants dito sa Pilipinas. Walang sarili ang gobyerno. Walang sarili ang Pilipinas. Okay, wala po. Meron tayo mga power plants sa Pilipinas na nagsusupply ng enerhiya sa halaga, na may halaga, may bayad. Mataas ang binabayad natin mga bossing diyan sa mga enerhiya na binabayad natin na yan. So ngayon, syempre ikaw bilang isang Pilipino, mapapaisip ka, wala tayong sariling power plant. Meron mga pribado. Yung pribado naniningil yan at ang taas-taas ng singil nila, tapos walang magawa ang gobyerno kapag nagtaas ang mga yan. Puro hearing lang sa Senado, hearing sa Kongreso, pero wala naman talaga silang nagagawa para babaan yung mga presyo na yan. Hindi ba parang sa oil deregulation law, ang mga may-ari ng mga gasolinahan dito. Speaking of gasolinahan, dati po tayo ang may-ari ng Petron. Tayong may-ari ng Petron dati. Binenta yan nung 90s ni Ramos kasi daw masyado daw mataas ang cost ng gobyerno sa pagpapatakbo nitong nitong state gasoline station na ito. So ngayon binenta yan sa Petron. Para daw maging competitive. Noon, ang maganda kasi kung sarili natin yung gasolinahan na yan, yung subsidy, mga bossing, yung binibigay na ayuda sa mga driver ngayon, pwede nang hindi ibigay sa driver. Pwede nang yung subsidy mapunta doon sa pag-aari ng Pilipinas na gasolinahan, which is yung dating Petron. Petrogas yata yan. Pwedeng doon mo ilalagay yung ayuda. Halimbawa, kukuha ka ng pera sa budget natin na halaga ng mga 10 bilyon, ilalagay mo doon sa gasolinahan. Tapos, ang gagawin natin, di ba? Halimbawa, binili natin ng mahal yung gasolina galing sa ibang bansa o kukunin natin dito.
Ngayon pwede nating ibenta ng mas mura. Gagamitin natin yung pera ng gobyerno, yung pera ng Pilipinas para makompensate at makapagbenta ng murang gasolina sa mga Pilipino. Parang alam ninyo yung 20 pesos na kilo ng bigas. Yung konsepto nun, ganun din yung konsepto nung may sarili tayong gasolinahan. Di ba? Bibilin natin halimbawa yung bigas sa merkado ng 25. Tapos ibebenta natin sa taong bayan ng 20 pesos. Lugi tayo ng 5 piso. Pero nakakuha yung mga kababayan natin ng tig 20 pesos na kilo ng bigas. So ang nakinabang taong bayan, pera ng gobyerno yung pinang-abono dahil totoo naman na mahal yung mga nabibili nating gasolina ngayon, mga diesel ngayon dahil nga sa krisis dyan sa Middle East. Noon meron tayong ganon, meron tayong gasolinahan na sarili natin pero ibinenta dyan kay Ramon Ang, binili ng San Miguel. Ngayon naging private na, wala na tayong pag-aari. Noon ang Meralco, gobyerno, binenta na naman sa mga Lopez. Ang Maynilad, gobyerno, binenta na naman sa mga private na sektor. Wala tayong sariling pag-aari natin. Tubig natin, pag-aari ng pribado. Kuryente natin, pag-aari ng pribado. Mga gasolina, pag-aari ng pribado. Wala tayong control. So oil deregulation law, ganyan. Kahit gaano itaas ng mga may-ari ng mga gasolinahan, walang magagawa ang gobyerno. Kaya nga nagrereklamo tayo. Hindi pa ubos yung binili nyong murang gasolina, nagmahal na kayo. Di ba yan yung hinihiring? Pero may nagawa ba yung hearing sa Senado? Wala. In-expose lang ng Senado na yung mga kapitalista sa Pilipinas, mga kawatan, mga oportunista. Yun. So ngayon, ikaw bilang isang tao, marunong, alam mo naman yan. Ako, alam ko yan. Kasi inaral ko man yan. Hindi man lahat, pero binasa ko naman yan. So, magtataka ako. Lahat ng bagay, binibili natin. Baka sobrang mahal na, walang pera ang gobyerno natin. Baka wala na tayong pambili ng enerhiya. Kaya baka magkaroon ng krisis sa enerhiya. So, ikaw, naglalabas ka lang ng iyong idea na pwede mong mabuksan ang isip ng mga Pilipino. Pwede mong magamit yan para yung mga Pilipino magtipid sa kuryente. Di ba? Yan yung una. Iaano daw nila, ididimanda daw nila. Ba't may didimanda? Utang ina ninyo. Ba't nididimanda yung mga yun? Naglalabas lang naman ng mga naglalabas lang naman sila ng mga pwedeng mangyari sa Pilipinas. Di man yun fake news. Yun ay binubuksan lang ating kamalayan. Baka mamaya sayang ka ng sayang ng kuryente. Baka mamaya videoke ka pa ng videoke. Pangit-pangit naman ang boses mo pag sasayang yan sa kuryente. Di ba? Pangit-pangit ng boses, kanta ng kanta mula umaga hanggang hapon. Di ba sayang kuryente dyan? Dapat sabihan ka ng nanay mo, hoy, sayang kuryente, di ka na makagalingan. Ipatay mo yung videoke na yan para makatipid ng enerhiya Pilipinas. So hindi ba? Pwede mo ang gamitin yan yung hype na lumalabas na yan para magamit. Sabihin nyo lang naman na posible magkaroon ng shortage kasi nga merong lahat naman ng ating enerhiya nanggagaling sa fossil fuel. Nagkakaroon tayo ng problema sa pag-aangkat. So posible mangyari yan. Pero hindi pa sa ngayon. Hindi ba pwede mo naman ganunin Ba't ka magdidimanda? Mga gago pala kayo Pangalawa, ano pa yung mga ganyan, yung mga daw pagpapakalat ng fake news at false news. Putangin na yan. Fake news at false news, ang kauna-unahang fake news at false news. Yung mga yung mga nasa gobyerno. Si Bongbong Marcos, sinabi niya na wala daw baril na pumasok sa Kingdom of Jesus Christ. Ang liwaliwanag. Meron. Hindi ba false news yan, fake news yan? Dapat ikulong na yung presidenteng unggoy na yan. Ano pa? Ang dami pa. Ang dami mga pinangako niya noong eleksyon, walang natupad. Pabahay niya, wala. Yung flood control projects, sinasabi niya 5,500 flood control projects, wala. Ano pa? Yung pagbebenta niya ng yung pagbebenta ng ginto sa Pilipinas, na na ba? Napaliwanag na ba? Hindi pa. Ano pa? Yung Maharlika Investment Fund, sabi legacy daw niya yan. Putang ina, legacy, wala na nangyari. Ano pa? 20 pesos na kilo ng bigas. Maganda daw ekonomiya ng Pilipinas. Okay daw ang Pilipinas. Wala daw oil crisis. Hindi ba lahat yan false news at false hope yan? Dapat ang unang kasuhan yung presidente natin. Dahil siya ang unang fake news spreader at saka yung PCO, yung opisina mo mismo. Pangalan niya ni Calvo. Hoy, Calvo, dyan sa PCO. Putangin na yan. Yung opisina mo mismo, puro sabi ni Mike Abe, corrupt daw yung opisina nyo. Ba't hindi nyo kinakasuhan si Mike Abe? Kurakot pala kayo. May nagsasabi pa, meron daw 50 million na nawala daw sa vault ninyo. Hindi nyo na, sabi nyo, imbestigahan nyo. Asan na yung resulta nyan? Tangina nyo, ang hilig nyo.
Ano pa, si Claire Castro, ang dami sinasabi ni Claire Castro na mga Duterte daw ang pinagsimulan ng corruption sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Wala namang insertion nung panahon ni Duterte. Panahon ni Marcos yung napakarami ng insertion. Nung panahon ni Duterte, walang insertion. Tanga. O, hindi ba false news yan? Hindi ba false information yan? O, alam nyo, ang dapat nakasuhan nyo yung mga sarili nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga putangina nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at